may comment ang isang subscriber natin dito. Itong sabi niya, magtatanong lang po ako, tama po ba ang ginagawa sa akin ng company? 4 beses na po kasi ako pinapasulat ng resignation letter after po ma-endo ng 3 months para po makakuha ng panibagong kontrata. 1 year na po ako mahigit at ito pong August 6 ang huling endo ko. Pinasulat po ulit ako ng resignation letter para po maka-renew ng bagong kontrata, pero nag-update po ako sa kanila tungkol sa status ko. Ang sabi po ay 1 month daw po ako na waiting period para ma-renew, pero ang mga naunang endo sa akin na empleyado ay 2 weeks lang ang waiting period nila, pero sa akin ay 1 month. Hindi po nila masabi ang basihan bakit po ganito ang status sa kanila. Ano po ang pwede kong gawin? Yan ang kanyang question. Well, unang-una, no, kung yun lang yung facts, no, yung arrangement na ginawa sa kanya ay unlawful scheme ang tawag natin dyan, na naka-design para i-circumvent ang kanyang security of tenure, no. So sa ating batas kasi ang empleyado ay tinuturing na yan na regular, no, kapag ganyan na siya katagal at ang kanyang ginagawa ay usually necessary and desirable in the usual business or trade of the employer. Ngayon, ang forced resignation ay void yan. Ang hindi pagbigay sa kanya ng trabaho ay isang illegal dismissal din, papasok sa constructive dismissal. Yung sinasabi natin circumvention of security of tenure, no? Ito yung tinatawag natin na dinadaan sa sistemang illegal na endo or end of contract. Tama naman na ang isang fixed term contract ay legal naman yan, basta magawa or ma-comply nila, ma-satisfy nila ang mga requirements na sinasabi ng ating Supreme Court sa kaso ng Brent School versus Zamora, no? Pero ito ay walang visa, null and void kung ginagamit para lang hindi maging regular ang isang empleyado. So gaya nito, paulit-ulit na 3 months na ang kanyang paulit-ulit yung kanyang kontrata na para sa 3 buwan ay ilang beses na siyang pinagsubmit ng resignation, no. Nagmumukhang necessary and desirable na yung kanyang ginagawa sa negosyo ng kanyang employer. So nag-i-indicate yan ng regular employment sa ilalim ng Article 295 ng ating Labor Code. Ngayon, sa Article 295 na yan, ang isang empleyado na nakapag-render ng at least 1 year of service, whether continuous or broken, with respect to the activity in which they are employed, automatically attains regular status by operation of law. Even assuming na walang regularization contract na pinag-uusapan. Itong mga involuntary resignation na pinagsasubmit sa kanya, labag din sa batas yan, kasi syempre ang resignation dapat voluntary and unconditional, no. Kapag na-require ang isang empleyado na mag-resign or mag-submit ng letter ng resignation letter bilang kondisyon para ma-renew siya, iyan ay isang coercive, no, pamimilit, no, at palabas lamang na nag-resign na hindi naman pala totoo, no. Bawal yan. Ang ating batas, ang mga desisyon ng ating Korte Suprema, tinatrato ang pamimilit sa pag-resign na mga bogus, mga peking transaction yan, na hindi yan dapat nananaig, no, sa karapatan ng empleyado sa kanyang regularization. So ang illegal dismissal, dahil ang empleyado ay isa ng regular employee, kung titignan natin dito, naka 1 year na siya, pwede lang siyang ma-dismiss sa trabaho kung may just or authorized cause, yung mga nakalagay doon sa Article 297 at Article 298 ng ating Labor Code, provided na mayroong mga procedural due process na pinocomply, yung pre-notice rule, etc. Yung hindi pag-renew ay
at saka yung papaantay sa kanya ng isang buwan or hindi pagbigay sa kanya ng work assignment na wala namang legal na dahilan ay isang illegal dismissal na matatawag, no? So itong mga gagawin mo, kolektahin mo lahat yung 4 na kontrata na sinasabi mo, tapos ang lahat ng mga kopya, pictures, ilagay mo na dyan, payslip, company ID, time logs, and text email. Ngayon mag-SENA ka, no? Yung 30-day mandatory conciliation mediation conference na yan para ano ka ng remedyo mo dyan, magpa-regular ka. Kapag hindi kayo nagkaroon ng settlement sa SENA, iakyat mo na yan kay labor arbiter. Doon na kayo mag-uusap niyan. So pwede ka na mag-file ng illegal dismissal provided na kompleto ka na sa ebidensya na sinasabi mo nga, no, yung mga kontrata na yan na pinipilit ka mag-resign, ano. Maganda kung may mga chat logs ka na pinag-resign ka. So illegal dismissal, mag-claim ka ng reinstatement and fallback wages, service incentive leave, moral exemplary damages. So may abogado naman na pwedeng mag-guide sa iyo tungkol dyan, ano, kung kailangan mo rin ng assistance. Tingnan mo lang kung makapasyal ka din sa opisina, baka mabigyan ka ng tulong ng ating mga staff dito para ihanda yung mga kailangan mo dyan sa gagawin mo. Kung may mga clarifications kayo, drop me a comment, no? And see you in my next videos. God bless.